Pinangalanan na ang mga upong chairman ng iba't ibang komite sa Senado, kabilang na dyan ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Humingi nga tayo ng opinyon sa isang dating senador na nagsilbi rin dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita. Good afternoon, Jack. Yes, Thank you Opo, Senator, una, ano ho reaction nyo na parang every week na lang may gaganapan dyan sa Senado? That's the new Senate, you know. Linggo-linggo may bagong balita. Maiinit, nag-aaway. Kaya nga po, una nasimulan tayo doon sa barilan, then nagkaroon yun nga yung issue ni kay Senator Pia Cayetano, at ngayon naman yung naging video ni Senator Amy Marcos. Ano muna reaction nyo doon sa naging reaction ng minority kahapon nung inilabas yung video na sinasabi nilang propaganda? Well, talaga naman bawal yun. Hindi naman dapat gawin yun. Unang-una, dapat we can all be bigger than that. Dapat ang mga senador, tinitingnan sila, they represent the people, at dapat pinapakita nila na maayos yung kanilang pinipresenta, hindi yung talagang pawang pamumulitika o paninira. That has no place in the Senate. Kaya nga bawal makipag-usap sa senador doon sa lamesa, sa floor, na direkta mo kinakausap sa senador. You have to address the chair. Napansin ko, hindi na ginagawa yun. Diretsa na kigawan nila eh. Oo nga po. Tsaka nakita ho natin, ito yung palitan ng liderato. Itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang political move yung pagpapalit ng liderato. Ngayon nalalapit na yung impeachment trial. Para sa inyo po ba, naniniwala kayo na hindi ito isang political move? Well, this is definitely a political move. And you know, my witness? My witness is no less than Bato de la Rosa. Siya nagsabi na sinudusan ng kotse ni Cayetano, pinapunta siya doon. Siya nagpasok at nung natapos na yung kanyang pakay na manalo sila, pinaalis na siya at sinong kasama niya? Sabi, may protective custody. There's no such animal. Ang protective custody is only being given to criminals na magte-testify para hindi sila mapatay. Ito proteksyon ng kabaro na kasama mo sa Senado. Tapos pinaalis mo. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit dapat talaga file na lahat yung mga may kagagawan dyan eh. At tingin nyo ho ba si Senator Robin Padilla, kasi si Senator Robin Padilla yung sinasabing posibleng kumbaga maparusahan. Pero tingin nyo ba dapat din maimbestigahan to at matingnan yung ibang senador na posibleng may kamay para makatakas itong si Senator De La Rosa? The law has no choice. Makikita meron silang kagagawa kasama sila doon. Dapat hatulan sila sapagkat otherwise, mababaliwala ang pakay ng batas. Lumalabas merong aiding and abetting. Kailangan paparusahan yan. Kailangan hindi ka nagsisinungaling. Kinukot pa nga kumakamisan ni De La Rosa yung honor code. Thou shall not lie. Thou shall not steal. Thou shall not tolerate. Lumalabas, tinotolerate siya ng mga kasama niya dyan. And Senator Gordon, alam ko malapit sa puso niyo itong Senate Blue Ribbon Committee at I'm sure nakita niyo na yung bagong composition po. Ano po, kasi sa social media maraming iba't ibang reaction yung inani nito. Kayo po, ano po opinion niyo sa bagong composition ng Senate Blue Ribbon Committee? I will not be surprised kung talagang meron violent reaction because hindi maganda yan, dapat pinag-iisipan eh. Dahil pagka sila ay nag-iimbestiga, pwede silang balikan ng kanilang iniimbestiga. Di ba, Senator, may kaso kayo? Di ba? Masisira yung credibility. Kaya sa akin, sa totoo lang, kailan kayo huling nakakita na may nangyari sa Blue Ribbon Committee? Ako lang ang halos na nung inimbestiga ko yung immigration commissioners, yung pinasinabit ko, nahuli yun, nakakulong lahat yung mga yon. Natanggal rin si Albayalde, dahil doon sa investigation ko, nag-resign siya. Nag-resign rin si Captain Faeldon. Ang inibisiga ko doon sa tawag nating binababa yung mga preso, yung penalty ng mga preso. So, yun ang GCTA, Good Conduct Time Allowance na pinamimigay niya, nakala mo, pinamimigay yung candy. So, yun, lahat ng Blue Ribbon, bihira naman talaga nagkakaroon, katulad nga sa Farmally. Akala nila porque hindi inaprubahan ng mga senador, dahil natatakot sila kay President Duterte, akala nila wala na yan. Pinabubuksan ko nga yan ngayon dahil dyan yung makikita na lahat yan sa Blue Ribbon under oath. Sumpa ka, sabihin mo lahat ng katotohanan,
Ngayon, pagka dinismiss dyan, hindi naman dinismiss yun, hindi nila pinirmahan, pwedeng gamitin yung sinabi nila doon sa Blue Ribbon, sinabi mo ito dyan, binabawi mo ba yung sinasabi mo? Pag binawi niya, perjury yan. Pag perjury, ako rin ang nagkata ng batas na perjury, malaki na ang penalty dyan ngayon. Opo, and siguro huling tanong lang po, Senator Gordon, no? Para sa kabatiran ng mga nanonood, gaano ka-importante itong Senate Blue Ribbon Committee? Kumbaga, ano ba yung mga iniimbestiga niya? At gaano ka-importante na credible yung mga magiging miyembro nito at syempre yung namumuno? Ang pangalan talaga ng Blue Ribbon ay Committee on Accountability and mga ba yan? Accountability and of Public Officers and Investigations. Ngayon, sinimbestiga mo yung accountability nila yan. Kaya pag naglagay ka dyan at nakita hindi parehasan at nakakalusot yung accountability, masisira na naman ang Senado dyan. Tuloy-tuloy na ang baksak ng Senado pagka ganyan ang ginagawa ng mga Senado. Okay, naku, maraming salamat po, former Senator Richard Gordon, sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po. Thank you, Jack. Thank you very much.